So para po sa ating gospel text reading is taken from the book of John, chapter 6, verses 25 to 59. So medyo marami po siya, 34 verses. Kuya, kailangan ba akong basahin to? Sige, basahin ko na rin. So, okay, akin pong babasahin. Simula po sa 25. So, when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered them and said, Truly, truly, I say to you, you seek me not just because you saw a sign, but because you ate the loaves and were filled. Do not work for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. For on him the Father, God has set his seal. Therefore they said to him, What shall we do so that we may work the works of God? Jesus answered and said to them, This is the work of God, that you believe in him whom he has sent. So they said to him, What then do you do for a sign, so that we may see and believe you? What works do you perform? Our fathers ate the manna in the wilderness. As it is written, He gave them bread out of heaven to eat. Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, it is not Moses who was given you the bread out of heaven, but it is my Father who gives you the true bread out of heaven. For the bread of God, which came down from out of heaven and gives life to the world. Then they said to him, Lord, always give us this bread. Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me will not hunger. He who believes in me will never thirst. But I said to you that you have seen me, and yet do not believe. All that your Father gives me will come to me, and the one who comes to me will certainly not cast out. For I have came down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. This is the will of him who sent me, that of all that he has given me I lose nothing, but I raise it up on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who beholds the Son and believes in him will have eternal life, and I myself will raise him up on the last day. Therefore the Jews were grumbling about him, because he said, I am the bread that came down out of heaven. They were saying, It is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know. How does he now say, I have come down out of heaven? Jesus answered and said to them, Do not grumble among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. As it is written, it is written in the prophets, and they shall all be taught of God. Everyone who heard and learned from the Father comes to me. Not that anyone seen the Father, except the one who is from God. He has seen the Father. Truly, truly, I say to you, he who believes has eternal life. I am the bread of life. Your father ate the manna in the wilderness, and they died. So, this is the bread which come down out of heaven, so that no one eat of it and not die. I am living bread that came down out of heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread also which I will give for the life of the world is my flesh. And the Jews began to argue with another, saying, How can this man give us his flesh to eat? So Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in yourself. He who eats my flesh and drinks my blood
has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. He who eats my flesh and drink my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father. So he who eats me, he also live because of me. This is the bread which came down out of heaven, not as the Father ate and died. He who eats this bread will live forever. These things he said in the synagogue as he taught in Capernaum. This is the word of God for the people of God. Praise be to God for the reading of His word. Para po sa ating pagpapatuloy ng ating sermon series, ang ating pong preacher for today is ang ating pong kapatid na Mike. So ang ating pong kapatid na Mike is basically one of my very best friends. So matagal po siyang itinago sa pulpito. So ngayon po nagagamit na po siya at praise God, at nagiging very fruitful po ang kanyang paghahayag ng salita ng Diyos. So ang ating pong title po sa araw na ito is The Bread of Life, True Food for the Soul. So Brother Mike. Tagal na tinago. Makapuna po ang kapulungan. So, medyo po mahaba yung verse, ano po. Pero, iisang tema lamang po yan, ano. Mahaba lang po talaga. Sa pagkabasa pa lamang po ng kanyang salita, purihin ng Panginoon, no, talagang meron na tayong idea o sumagi sa ating isipan na yung message for today, ano po. Of course, yung kinanta po natin kanina, no, yung opening, ano po, yung opening song, sabi ron, finest bread will I provide. Doon pa lamang po, tamang-tama sa tema ng ating mensahe po today, ano po. So bago po tayo magsimula, babatiin ko po muna ang ating mga masigasig na sumusbabay sa ating social media. Of course, sa Pilipinas, magandang hapon po, ano po. Sa Dubai, ganun din, no? Magandang hapon, no? Dito po, magandang tanghali, ano. So sa London, kay Brad Tony, magandang gabi. Of course, sa Canada, magandang madaling araw po diyan, no? Paneser family and sa Miliano family. So masama-sama po natin pagsaluhin ito pong inihanda ng Panginoon para po sa mensahe for today. Tayo po muna manalangin, samahan niyo po ako. Panginoon Diyos, muli, isang pribilehiyo, Panginoon, dakilang naman Diyos na makapaghayag po ng banal na salita. Panginoon Diyos, tago niyo lamang po, Panginoon Diyos, ako sa inyong likuran. Sa ganun ang siyang patuloy mamutawi sa bibigyan yung mga salita po lamang, dakilang naman Diyos. Sa inyo po ang aming puso't isipan, Panginoon Diyos, ng tinga ng Panginoon, mga nakikinig, ng sa patuloy na tumibo ang mga salita nyo sa aming mga puso. Salamat po ng marami, dakilang naman Diyos, patuloy nyo po kami gabayan, Panginoon Diyos, sa maghapon. Po kami samot dalangin, sa tanging pangalan yung anak na si Jesus. Amen. Sa pagpapatuloy po ng ating sermon series, of course, in chapter 6, ano po, ito po yung sabi ng pasimula po, no? Sabi po rito, basahin po, sabi nga, Apostle John says, focuses on Jesus declaring himself the bread of life, emphasizing the spiritual nourishment found in believing in him and receiving eternal life. The passage contrasts physical bread which provides a temporary sustenance, with God, with Jesus, who offers spiritual food that sustains believers eternally. The highlight and necessity of faith in Jesus as the path to everlasting life and warms against focusing only on physical needs. Mamaya po, matutunghayan po natin yan, no? Itong mga pulutong na to, itong mga grupo ng mga Hudyo na po, sabing ganon. Sabi po rito, this is the source of spiritual nourishment and eternal life for those who believe in Him. The concept is introduced in the context of Jesus feeding a large crowd miraculously, then engaging in a discourse about the bread of life. Yan po ating title, ano po. Sabi pa ron, that comes
down from heaven. In a contrast, this is the manna. It's just po mamaya, paliwanag po natin yung manna na nalalagdag na lamang po, no? Nung panahon nasa wilderness sila. Sabi ko, that the Israelites ate in the wilderness, which provide a temporary physical to sustenance, but did not prevent their death. Jesus claims to be the bread of life. It's a profound statement about his identity and the nature of faith, emphasizing that true and lasting satisfaction can only be found in Him. So, sa Kanya po lamang talaga, ano po. Okay, para po sa pagpapatuloy ng ating sermon series, of course, in John, yung sa pasimula po ng John, na siyang binahagi ng ating kapatid na John Paul, nasa bakasyon ngayon, yung feeding of the 5,000 men. Men pa lamang po yun, di kasali mga asawa nila, tsaka yung pamilya nila, ano po. Pangalawa po, yung mensahe ng ating Elder Richard, this is the miracle, no? Yung paglakad ng Panginoon sa tubig, in the Sea of Galilee, yung nga po, no? And the storm in the other, ano po, synoptic gospel po ng Matthew, ano po. At yung pangatlo, last Friday, na siyang binahagi ng ating Elder Edison, yung seeking, sabi nga, seeking, nahanap mo lamang yung mga material na bagay na may pakinabang, may paida, ika nga sa Arabic, pero yung kalooban ng Lord, hindi nila maintindihan. Okay. So, sa magpapatuloy po, sa ating sinimulang sermon series, of course, sabi po dyan, mga maiksi lamang po ito, 25 minutes and 2 hours. Okay. Sabi nga po rito, so ayun, nga dumating ang mga bangkang galing sa Tiberias. Tiberias po yun yung city of Galilee. Maliit lang po city ng Galilee ng Tiberias. Ano po, no? Doon po yung naganap yung pinagdahusan ng pagpapakain ng Lord. Ano nga po, no? Sa Tiberias nga po doon pa yung naganap na pagpapakain, paghimala ng Panginoon sa 2 pirasong tinapa, 3 pirasong tinapa, at 2 as a miracle, nabusog sila, sa yung mga crowd, po. Kaya't nang makita nilang wala roon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Capernaum, upang hanapin ang Panginoon. Of course, sila po yung mga pulutong. Yung mga pulutong, pag sabi pong pulutong, sa ibang salin po, yung pulutong, yun po ay grupo ng mga Hudyo. Po. Kaya sabi sa verse 25, sabi ko, nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, Guro, kailan pa kayo rito? Tanong ng mga grupo na to, no? So, hindi po nasaksyan ng mga Hudyo na to, mga grupo na to, yung miracle na ginawa ng Panginoon na naglakad sa Sea of Galilee, po? Na nakasaksi lamang po noon yung mga alagad, of course. Kaya nagtatanong po sila ng ganon sa Panginoon. Kaya't sila'y nagtanong, bakit ando na siya? Sabi nila. Ito ang sagot ng Panginoon, sabi sa susunod na verse, sabi niya, Verily, verily, or truly, truly, sabi nga, or amen, amen, sabi ng Panginoon, inahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog kayo. So alam ng Panginoon ang motibo ng mga taong ito kung bakit siya ay nahanap ng mga to. Ito hindi dahil sa mga tanda na nakita sa kanya, kundi dahil nakakain sila ng tinapay at nabusog. Hindi dahil sa spiritual na buhay, kundi bakit hinahanap nila ang Panginoon. Hindi po sa spiritual na buhay, kundi dahil gusto nila ng maraming pagkain. So, miraculously, sabi ganon, milagrosong mga ibinigay ng Lord. Dahil po ito kasi ay libre. Ano po? May pakinabang, ika nga. Sa salitang Arabic, may pakinabang pupunta ka lang doon kasi may paida. Paida. Ano po, may souvenir tayo, may paida. May pakinabang. Ano po? So, sabi ng sumunod na verse, sabi na, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang tamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. So, authority. Ano po? Ang punto po rito ng Panginoon sa ibabaw ng pangangailangan at tungkulin nating para magtrabaho, para kumain, at nararapat na maging pangunahing higit sa mga pisikal na pagkain ay ang pagsusumikap na hangarin natin ang para sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. So bibigay sa atin ng Panginoon, ito po ay ang nangangahulugang na uunahin natin ang spiritual na pagkain, hindi ang pagkain para po sa ating mga sikmura o para sa ating mga tiyan. Ano po? Sabi nga ng Isaiah chapter 55 verse 2. Sabi mo, makibuklat po kayo sa Isaiah. Sabi rito 55 verse 2. Sabi niya, inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan. Makinig kayong mabuti at sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinaka masarap na pagkain. Sa English nga po, no? Delight yourself in abundance. Sarap, no? Huwag yung pagkain na nasisira, sabi po ng propeta Isaiah. Sumunod, ito naman, ang ano po nito, magtatanong ang mga pulutong na grupo na to, tapos sasagutin ng Panginoon. So, ganon ang tema sa pasimula, ano po. Sabi niya ganon, nagtanong na naman ang mga pulutong, sabi niya, ano po ang dapat namin gawin upang ang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Ang kahulugan sa likod ng kanilang tanong at tila ba sabihin mo lang sa amin kung ano ang gagawin para makuha namin ang gusto namin mula sa iyo, gusto namin ang iyong himala na tinapay at para ikaw ang aming gawing miracle king. So, ganun sila, no? Ganun ang ano nila, ang hangarin nila. Gusto pa nilang gawing miracle king ang Panginoon. Nabanggit nga ni Brad Richard sa kanyang mensahe na gusto nilang gawin ng Panginoon ng king. Pero ano po yan sa ng Romano, hindi po pwede yung mga ganun na mapapadali ang pagkatay ka nga. So gusto nilang gawing genie ang Panginoon, So instant, Panginoon, bigyan mo kami itong pagkain, ganitong pagkain. Gusto nilang gawing genie ang Panginoon, no? Ito naman ang sabi ng Panginoon sa munod na verse, sabi ng ganon, ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. So, ayun po tugon ng Panginoon, no? Napakasimple lamang po. At ng Panginoon, na sabi ng Panginoon, sampalatayanan mo ang sinugo niya. Pero sino po yung sinugo? Sabi ng gano'n, no? At ito po, hindi nila kilala, hindi nila na-accept na ang Panginoong Yesus, siya yung sinugo. Ito po, kausap na nila, ayaw pa rin nilang maniwala, na ang kausap nila ay ang Mesayas, anak ng tao po ang ginamit ng Panginoon sa mababang saling, anak ng tao, dito ayaw pa rin nilang maniwala, Ito naman sa sumunod, sabi niya, ano pong himala ang may papakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? So, gahanap na naman ng himala. Ay, himala lang ng Panginoon. Gusto nilang gawing miracle king, Sabi ng Lord, ito pong sabi na talata na talagang naghahanap pa ng himala samantalang nasaksiyan na nila mula pa nung misa, magmula chapter 5 po, yung miracle na ginawa doon sa Bethsaida sa pagpapagaling ng salumpo, Sila laging may miracle, ganun, Talang gusto lamang nila ng ulit maghimala ang Panginoon. Higit pa doon ang iniisip nila, sabi nga, spiritual blindness, kaya nga, sa mga ganitong klase ng mga Hudyo, At pong mga grupo na to, sabi,
Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana, ito po, no, sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila binigyan niya ng tinapay na galing sa langit. Sabi pa nila, ito pong mana na binabanggit dito, ito yung tinapay na nalalaglag mula sa langit. So, way back in the, alam niyo po istorya ng ano, ng nilabas ni Moses, ng Yahweh, ang mga Israelita sa Egypt, ano po, ano. So, papuntang palabas ng Egypt, papuntang ano, Promised Land, in the wilderness, ano po, yung po yung sa umaga, nilalaglag na, pinapaulan na ng Panginoon ng mana. Pagkain nila, or sa maghapon, siyempre yung mana, ano na yun, ready to eat na yun, kumpleto na yun, hindi mo na mamasa, hindi mo na iluluto. So, gaano ka isipin pa natin, gaano kasarap yun, no, sa maghapon. Sa tuwing ano man, nagdalagan sa tuwing mainit, nilililiman sila. Sa gabi, pinapaliwanagan nila. Pinapaliwanagan ng Panginoon ng ano nila. Pero dapat do sa 40 days lang nilang lalakbayin mula Egypt hanggang Promised Land. Umabot ng 40 years. Ito pa yung ano, hindi sila umabot dahil sa katigasan ng ulo nila. Na doon sa Kanaan, tanaw na nila yung Jericho. Kasi yung Jericho po, yun ang unang syudad na makikita mo sa Promised Land. Pero hindi po nangyari yun. Ano po? Sabi po, para bagang pinapamukha pa nila sa Panginoon na sila ay pinakain lang ng isang araw ng Lord. Ano? Pinakain lang sila ng araw. Tapos ang mga ninuno nila, for 40 years sinusupply sila ng pagkain. Ninuno nila sa panahong paglabas sa Egypt, ano po. Kaya sabi ng Lord sa sumunod na verse, 32, sabi nga nun, Verily, ito, amen, amen, hindi si Moses ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Sabi niya, ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. So, ang paniniwala ng mga followers na to ng Panginoon, sabihin natin followers kasi magmula chapter 5, sinusundan na nila ang Panginoon. Although hindi naman lahat yun ng sumusunod kasi pag sinabi mong sumakay sila sa mga bangka, so ilan lang ngayon. Pero yung mga masugid lang na talaga na may pakinabang sinusundan nila ang Panginoon. Ano? Si Moses po, ang pagkakasabi nila, ang nagbibigay ng mana, yung tinapay. Pero ang Lord, ang sabi niya rito, si Moses, siya lang po yung mediator. Kung ano sabihin ni Yahweh, yun ang makakarating doon sa mga Israelites, ano po. Pero ang pagkakaadiin nila dito, galing daw kay Moses yun. Talagang spiritual blindness itong mga followers. Ano po? At ito po, dito po mapapasok tayo sa tinapay na ino-offer. Ito po yung tinapay na ino-offer ng ating Panginoon in verse 33 at 35. Sabi po, sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Ano po? Sumagot nga sila, Ginoo, bigyan niyo po kami lagi ng tinapay na ito. Yun na naman, umirit na naman sila. Ayan. So, itong mga grupo to, so inisip pa rin nila na mga followers na to, sabing ganun, physical pa rin na tinapay po ang iniisip nila. Ang binabanggit ng Panginoon talagang spiritual blindness po itong mga grupo na to, no? Although hindi naman po siguro lahat. Dahil talagang may pinili po sa mga yan. Sabi pa nga ng Panginoon na ang tanging tunay na kasiyahan ay nasa Kanya po. Okay, sumunod po na verse. Ito po, asma po tayo sa ating sa 35. Sabi po roon, ito po ang ating main verse. Sabi ganoon, I am the bread of life. Kaya ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom magpakailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mahuhuhaw kailanman. So, yan po ang ating topic sa umagang ito. Naguli po. Okay, sabing ganon, ang tinapay ay tinuturing na pangunahing pagkain. Ibig sabihin, ang isang pangunahing pagkain, ang isang tao
ay maaaring mabuhay ng mahabang panahon sa tinapay at tubig lamang. Ang tinapay ay isang pangunahing pagkain na nagiging kasing kahulugan ng pagkain sa pangkalahatan. Di po ba? So, sa Torah, sa banal na sa matandang tipan, ang kultura po ng mga Hudyo, pagka po sila may tinapay, solved na po sa kanila sila noon. Kontento na sila doon. May tinapay sila sa kanilang hapagkainan. Kaya ganun na lang mga pagkaka-illustrate ng Panginoon sa tinapay, no? In the physical way po, no? Na pagka may tinapay silang kinakain, so ano na, kontento na sila doon sa tinapay. Ano po? So dito sa Middle East, isang pangunahing na pampabusog ika nga, so tinapay. Dito po yung tawag dito, no, yung tawag ko ron, yung bago ako fly saucer, yung kubus. Diba, kubus. Kagandahan ng kubus, mura lang yun, 1 real, 4 na piraso, di ba? Ngayon, Ito? Ganon. Sa amin po kasi sa Bacala, 1 real, 4 na piraso. So, kagandahan po, no, na may kaya ka, dukha ka, pareho lang kinakain nyo. Kumakain pa rin kayo ng tinapay. Ano? Yun ang kagandahan. Minsan, nakalatag nga lang niya sa parkland. Pero yung boss nga na, nakalatag lang doon sa pero mga mansion niya, ganun lang kasimple. Dito sa Middle East, Kung ano naman po sa atin, napunta tayo sa Asia, of course, sa atin iba naman. Ang pangunahing natin, pampabusog, rice. Rice is life, sabi nga, So, sa atin, rice, kasi tinagurian tayo, kung saan ang gagaling sa atin sa Asian yung, yung bigas. Kaya, yun ang pinakapangunahing pagka natin. Ang tinapay, sa almusal lang natin ginaganap yan. Tinapay, which is palamanan mo ng rino. Nakita ko sa post, may rino. Palamanan mo yung tinapay. Tsaka sa merienda po natin ginaganap yan. Pero kung ikaw naman ay kalahi ni Chow, ni Raymond Chow, sa bandang Singket, noodles naman, China noodles. At kung ikaw naman naparating Europe, sa Italy, pasta. Yun kasi yung pinaka-main, Hindi mo pwedeng kainin lang yung mga slice-like ka lang kumain, lalo kung ikaw ay nagtatrabaho, kailangan mo ng carbohydrates. Lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho sa construction, sa mga laborer, manghihina po yun kung walang pampabusog, ika nga. Kundi tinapay, noodles, pasta, rice. So, kailangan po yan. Sa pang-araw-araw mo na pagtatrabaho, kailangan mo ng energy, ika nga. So, ganun po, ilalarawan ang pagkain pampabusog sa physical. Pero dito po sa verse na binabanggit ng Panginoon, siya ang tinapay ng buhay, which is the spiritual na buhay na hindi maunawaan ng mga grupo ng mga Hudyo na ito, ng mga pulutong, na hindi nila maintindihan. Siya ang bumaba na tinapay galing langit, ika nga, living bread, bread of life, true bread, eternal bread. Walang iba po ang ating Panginoong Jesucristo. So, share the bread, ika nga, sabi sa mga nakabakasyon dyan, share the bread, ika nga. Alam niyo po, in the book of John, meron pong meron pong 7 statement ang Panginoon dyan, Sa book of John na hindi po natin makikita sa Mateo, Mark, and Lucas, meron po siyang 7 statement. Ito po is 7 saying that Jesus Christ, I am. Take note po ito, 7 po ito. I am, sabi ng Panginoon, ako nga. Of course, ito po yung topic natin, 6:35, sabi ng Lord, I am the bread of life. Ano po? Pangalawa, I am the light of the world. 8:12 po yan. Puro po dyan yung sabi. Pangatlo, I am the door. Kung pintuan. Pang-apat, sabi ko na, I am the good shepherd. 10:14. Po. So, panlima,
Sabi, I am the resurrection and life, o ang muling pagkabuhay. Sabi na po 11:25 po yan. And of course, pang-anim, alam po natin ito, 14:6, sabi pang Panginoon, I am the way, truth, life. 14:6 po yan. Of course, ang pang-pito, sabi, I am the true vine. 15:1. So, ano po, yung pito na yan. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko na po ipapaliwanag isa-isa yan. Pero in the pagsulong po natin, madadaanan po natin lahat yan. At may papaliwanag pa po ng higit pa dito. Ano po? So, lahat pong yan, dito lamang po makikita sa Gospel of John. Ano po? Sabi pa, and it's always pertaining to Jesus Christ. Kaya kapag po natin naririnig ang mga salitang ito, especially, I am, ako nga, is the name of God. Yahweh is declaring the absolute truth. Of course, the God of the Bible. Ano po? Back in the Old Testament, sa matandang tipan po, no? Kung sabi ng Panginoong Yahweh kay Moses, sabi niya, pumunta ka sa Peru, doon sa Egypt. Sabihin mo, sabi ng, ano pong sasabihin ko, sabi ni Moses. Ito sagot ng Panginoon, no? In Exodus chapter 3, verse 14 po. Buklat po kayo. Exodus chapter 3, verse 14. 3, verse 14 na po. Sabi ng Lord, sabi niya, I am who I am. And He said, thus you shall say to the sons of Israel, I am has sent me to you. Sabihin mo, sabi ng Panginoon, Yahweh, na ako nagpadala sa iyo. Hindi ko ba? Ang ano ni Moses nung umalik siya sa Pharaoh. Ano? Greek word po ng I am. Greek word ng I am. Sabi rito, ego, eme. Identifying himself as Yahweh. Kaya pag sinabing I am, sa original manuscript po ay Yahweh. This is the God. Po. Pito, mahilig sa pito po si Lord, no? Last sa message ko rin po yung during the Sabbath day, pitong, ano rin yung pinagaling niya? Pitong kalil, no? Yung mga pinagaling niya, mahilig sa 7. Ano? Ang Panginoon Diyos. Sa forgiveness, sa pagpapatawad, pito rin, ang sabi niya doon sa kay Apostol, sabi kay Apostol Pedro, kaya ilang beses ko bang patatawarin ng aking kapatid? Sabi ni Pedro, 7 beses ba? Sabi ng Lord, 70 times mong patatawarin. No, forgiveness. Nilig sa die numbers ng Panginoon, 7. Nilikhay niya yung mundo, 6 nga lang. Tumigil siya sa pang-7. Tumigil siya sa paggawa, pero hindi siya uminto. Doon lang sa paglikha, tumigil siya. Tuloy-tuloy. Ano ng Panginoon, ano po? Nilig siya sa by numbers, ano po? Sabi pa nga, sabi Panginoon, lahat ng sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Note na po yan in John 4:14 po. Yan babasahin, sabi nga, I am, ako nga. So mamaya, marinig pa rin po natin yan sa 48 and 51 na tatanggitin po na Panginoon. Sumunod po na verse 6. Sabi gano'n. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Ito na naman. Sagot ng Panginoon sa kanila. Bagamat nasusubaybayan nila ang pagkilos ng Panginoon, ang mga ginawa niya, ang mga himala, ay wala pa rin silang pag-intindi sa mga sinasabi ng Panginoon. At sumunod na verse, sabi, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman. Ang sino mang lumapit sa akin, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At huwag kung hayaan mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa uling araw.
Ano po? Sabi pa sa verse 40, sabi gano'n, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay mayroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Liwanag po, ano? Tayo mga sumasampalataya, meron tayong buhay na walang hanggan. Sa pagkamatay natin, hindi pa tayo nabot ng rapture, yun, sabi ng Panginoon, muli tayong bubuhayin. Ano po? At papapaliwanag pa po mamaya yung mga verse na sumunod na verse po, yung verse 40 na yan, ano po. Na ang sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Yan po ang Word of God coming from their lips. Po, sa Kanya po mismo galing ang pangako ng Lord na yan, ano po. Coming from their lips. Na kailangan nating paniwalaan. Kaya po dyan pa lamang, po mga kapatid, yung ating pagtataglay ng ating pananampalataya kay Kristo ay malaking pagpapala na natanggap natin sa amang Diyos. Sapagkat hindi po tayo kakalapit kay Jesus kung hindi tayo ilalapit ng Diyos Ama. Mamaya po, mas mauunawaan po natin sa verse na sumunod ng mga verse ano po. At yung sumunod na sabi niya, ito na naman. Nagbulong-bulungan ng mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Simula na naman. Bulong-bulungan, ano po. Sumunod, sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama at ina. Paano niya masasabing ngayong bumaba siya mula sa langit? Big question, ika nga. Na walang dito sa mga crowd na to, mga followers na ng spiritual blindness. Nga. So, sabi po ron, ang lugar po nila Jose at ang Panginoon, ano po, no, ay sa Nazaret. Sa timog, kanluran ng dagat ng Galilee. Galilee. Hindi lang mo pong Galilee. At ang Capernaum naman ay yung ano, at yung isang isang bayan na pangingisda. So, yung Capernaum pala, yun yung maraming isda sa dagat ng Galilee, ano. So, matutungyan din natin sa mga susunod yung miracle ng Panginoon na pinahagis yung lambat. Wala silang huli magdamag. So, nung dumating ang Panginoon, hagis niya yung yung lambat. So, hindi nila makakabuhat-buhat sa dami. So, kaya po pala yung Capernaum na yan ay isang bayan ng pangingisda. Yun po, no? Na matatagpuan sa Hilagang Kanluran. Tagalog, eh. Hilagang Kanluran, sabi nga. Sa gilid ng Galilee, nga, sa dagat, sa gilid ng Galilee, ano po. Sa panahon po ng ministeryo ng Panginoon sa lupa. Ano po. Ang mga ito'y po'y maliliit lang na bayan, nangangahulugan ito na si Jesus ay kilala nila mula pagkabata. So, yun po, no? At ang kanyang mga magulang na si Jose at Maria, na ilan sa mga tao sa rehiyon nila or lugar, ano po, no? Bago magsimula ang kanyang pampublikong ministeryo, ang pagiging pamilyar na ito ay lumalabas na isa pang hadlang sa pananampalataya ng mga Hudyo. Ito. So yun, nakikita lang nila ang Panginoon na mula pagkabata, andun lang, tapos sasabihin niya yung mga bagay na ganito. So, hindi nila maintindihan, ano po. Kahit sabi ng Panginoon sa verse 43, sabi niya, kahit sinabi niya, tigilan na ninyo ang inyong bulong-bulungan. Ito na po, ano? Titigilan po ng kasi ang words po na bulong-bulungan, sabi rito, sapagkat ang bulong-bulungan ay nagpapahintulot ng kawalang kasiyaan. Ito ang nalilitong tunog na dumadaloy sa karamihan kapag sila ay galit o sa pagsalungat. Pagka, bulong-bulungan. Ano po? Ito ang sabi sa sumunod na verse, sabi gano'n, ito na. Walang makakalapit in 44, walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin at ang lumapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. So po, papangin po kayo. Ganyan din po ang pagkakasabi sa 14. Bakit? Nasabi ko nga po, ito yung pinakapaliwanag natin. Sabi nga nun, inakala ng mga pulutong na to, mga grupo ng mga Hudyo na to na
silang lahat ay pinili ng Diyos. Diyos Ama. Dahil sa kanilang physical at natural, physical, natural, chosen country, but not chosen people. Kaya tayong mga hintel, ano po? Yun ang pagkakaalam nila, yung physical na natural. Natural born nila as a Israelites. Hudyo ako. Bakit? Kung Hudyo kayo, kung di ka kalad ka rin ng ama, papunta sa anak, paano mo malalaman ito? Spiritual blindness, ano? Ano po, ano? Sabi pang ganon, nilinaw to ng Panginoong Yesus na dapat silang ilapit ng Diyos Ama bago sila makalapit sa anak. Ano po, ano? Lahat ng tutugon sa Ama ay tutugon sa anak. In advance po tayo sa verse 65 gagamitin. Verse lang po. In advance sa verse 65. Dinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Next time po yan. Kinuha lang po natin kasi supporting verse po siya ng 44. Ano po? Abay talaga pong wala tayong magagawa pagkat ang Ama, ang siyang ginamit na words dito, laging sinasabi ng ating Pastor Richard, kinaladkad ka ng Ama papunta sa anak. Ano? I-draw. Wala tayong magagawa pagka ang Panginoon Diyos, Ama, ang kumaladkad sa iyo papunta sa anak. That was the chosen one. Ano po? Paulit-ulit pong binabanggit dito sa 6 ng John po, yung 37, 39 hanggang 40 na true, naladkad ka ng Diyos Ama papunta sa anak. Ito po yung hindi ko maintindihan bakit kiniklaim ng iba na sila doon lumapit. Napaka-clear naman sa hindi nagpapasiguro ng book of John yun, mga yun. At sabi, babangon ko sila sa huling araw. Ibabangon ng Panginoon. Ang lahat ng lumalapit kay Jesus na hinihila ng Ama ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. At mabubuhay na maguli sa huling araw, sabi ng Panginoon. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Sabi po ng 45 verse na po. Binigyan po din ng Panginoon ang Isaiah chapter 54 verse 13. Ulit po tayo muli sa Isaiah. Sabi po rito ng Panginoon, sabi niya, ang lahat mong anak ay tuturuan ng Panginoon at magiging malaki ang kapayapaan ng iyong mga anak. So, ang Diyos ang magtuturo sa kanyang mga tao. Mismo siya ang magtuturo sa kanila sa loob ng kanilang mga puso. Tanging ang mga tunuruan sa ganitong paraan ang lalapit kay Jesus. Nabanggit po dyan ang puso, no? Sa pinag-aaralan natin ng Bible study. Puso talaga ang tinitignan ng Panginoon. Ano po? Ito pa ang mga pahayag mula sa Diyos Ama ay lalapit sa kanyang anak at perpektong kinatawan ang makinig at matuto mula sa anak ay makinig at matuto mula sa anak. Napakaliwanag po ng verse na yan. Ano po? Sumunod, hindi mo nangangahulugan may nakakita sa Ama ang nagmula sa Diyos. Ang tanging nakakita sa Ama, napakaliwanag po talaga sa verse na yan, na kung saan galing ang anak, siyempre sa Ama. Ano po? In John 1:18 po, sabi, kailan may walang pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ano po? In John 5:37 po, at ang Ama na nagsugo sa akin ay napapatotoo rin tungkol sa akin, kailanman hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita man ang kanyang anyo. Sagot na po natin sa 7:29 po. Diyan pa rin, sabi, ngunit nakikilala ko siya
sapagkat sa kanya ako nagmula at siya ang nagsugo sa akin. Papatunay po talaga na siya yung bumaba galing sa langit, na nanggaling siya sa Ama. Ano po? Sumunod na verse. Katandaan ninyo ang sumasampalataya sa akin na may buhay na walang hanggan. Ito naman, napakarami po ng pagpapatunay sa banal na kasulatan patungkol sa buhay na walang hanggan. Sample lang po, John 3:15. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Napakarami pong verse na ano yan. Especially sa book of John. Kay John A. John the Apostle, ano po. Ang dami nabanggit po dyan na sumasampalataya sa Panginoon. Ito, yung sumunod na verse, ayan, yung naman, I am the bread of life. Sabi ng ganon. Ulit na naman po yan mamaya sa 35 at 51 po. Ulit-ulit po yun, ng bread of life. Ano po. Sabi, kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, sa wilderness, ngunit sila'y nangamatay. Nabanggit po dito, yung mga ninuno nila na nasa wilderness noon, sila'y nangamatay sila na kumain ng mana na binabang sa verse 31 po, yung mana for 40 years sa wilderness, na pagkain nila, sila po yung nangamatay. No, mamatay nga naman po kasi mga ninuno nila yun. So ito na yung generation nila, yung mga followers na to na bariko, ika nga, bariko. Diretso bariko. Ano pong ganun. 51, sabi nga, ang tinapay, ako ang tinapay na nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit, mabubuhay ang magpakailanman ng sinumang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay na binibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Ito, no? Ito rin po ay binanggit sa 35, 40, 41 hanggang 50. Ano po, no? Patungkol po ito sa tinapay ng buhay. Malinaw po na ipinaliliwanag ng Panginoon kung ano ang kanyang ibig sabihin ng tinapay sa verse po na ito. Ang tinapay na iyon ay ang kanyang laman. Ano po? Na ibinibigay para sa buhay ng mundo. Ito ang kanyang nalalapit na gawain sa krus bago siya pumano, no? Nang binigay niya ang kanyang buhay na bilang kahalili ng mga nagkasalang makasalanan. Po. Ika nga, the living bread. The living bread, hindi po ito yung bread na galing sa bakery. Ano po? Binabagit po na ito. Na literal mong kakainin. Hindi po gano'n, no? Ito po yung spiritual na pagkain. Yung laman niya, kaya po ang sumunod na verse, ito sabi, dahil dito nagtalo-talo naman ng mga Hudyo. Paano may bibigay sa atin ng taong ito? Taong ito. Ano po? Ang kanyang laman upang makain natin. Kaya nga itong mga Hudyo na ito ay na hindi po maintindihan ang sinasabi ng Lord. Kasi po, ito po yung nililiteral nila. Nililiteral po nila yung pang-spiritual, ika nga. Kung isang bagay na spiritual, nililiteral mo kasi yung literal na pakinabang gusto nila. Ako po natin. Yung literal na gusto nila, yung may paida lang na pinakain sila, nabusog sila, himala. Yun lang. Ang gusto nila. Ginagawa nilang literal po yung yung spiritual. Kasi yung literal na pakinabang ang gusto lang nila. Di nila maintindihan na ang Panginoong Yesus na siya ang bumaba sa langit. Ano po? Sabi pa nga sa English, how can I this man? Ito lang sa kanilang tao lang po ang Panginoon sa kanila. Tao lang. Sabi pa, sabi ng Panginoon dito, ito, sumunod na verse, sabi niya ganon, Verily, ito, amen, sabi ng Panginoon, maliban kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo makagkaroon ng buhay. Ano? Mabigat po ang pananalita ng Panginoon dito kapag talaga ginawa mong literal, ito, wala kang mauunawaan. Dito ba? Yan po mga kapatid, ang pagtanggap sa ating Panginoon, Hesukristo, pagsampalataya sa ginawa
sakripisyo ng Panginoon na bumuhos pati na ang kanyang dugo para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ano po, no? At ang kasunod, ito pa, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa uling araw. Ganyan din po pagkakasabi, kaya sumunod po na verse, sabi, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ano? Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Sinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. So, paano mo, kung ikaw ay hindi mananampalataya, unregenerated, paano maintindihan ng ganito? Kahit sa bagong mananampalataya, di maintindihan po ito. Naalala ko po nung ako'y bagong mananampalataya, sabi ng pastor namin, basahin mo yung Book of John. Binabasa ko naman bago matulog. Tapos sabi ko, takbo ko kay pastor. Tudong, anong ibig sabihin nito? Sabi ko, kakainin ko yung laman niya, iinumin ko yung dugo niya. Ano to, parang pelikula? Sabi ko, ayun, sakay papaliwanag kayo ng elder ng pastor kung bakit sinabi ng gitna ng Panginoon dito, nakainin mo ang kanyang laman at inumin mo ang kanyang dugo. Isang patotoo po, no, kung naaalala niyo po yung commentator sikat po siya sa TV, yung isa po siyang attorney, nag-host po siya ng mga debate sa kabilang side, sa other side. Hindi, ang si attorney Dong Puno Live, kung matatandaan niyo po yun. Meron po siyang nag-guest niya pastor pareho, nagdi-debate sila. So, na-amaze siya. Although, hindi siya believer, si Dong Puno Live, binasa niya yung Bible. Siguro, sa tagpong ito, hindi niya talaga maintindihan. Sinabi niya talaga hindi niya maintindihan yung Bible. Paano niya maintindihan nga? Unregenerated siya. Hindi siya born again. Wala sa kanya yung banal na espiritu. Paano niya mauunawaan ng ganito? Ganitong mga salita na ihayag ng Panginoon, ano po? Marami po nagpatotoo niya, kahit po si Defensor, diba? Sinabi niya, binasa niya yung Bible, wala siyang maintindihan. Paano maintindihan? Hindi ka born again, hindi ka puspos ng banal na espiritu, ano po? Tuloy po tayo. No? Kaya mga kapatid, itong verse na magkasunod-sunod po ay hindi po natin pwedeng gawing literal ito. At hindi po natin pwedeng gawing literal ito. Ito po ay spiritual na tinutukoy dito ng Panginoon. Huwag po tayong malilito dito. Ano po? Isa pa po, hindi rin po ito yung ginaganap natin sacrament ng ng iglesia. Yung this is the Lord's Supper. Pero mamaya po gaganapin natin yan. Pero nabasa ko sa ibang komentaryo, yung mga ibang sekta, ito yung ginagamit nila. Itong book dyan sa paggunita nila sa Lord's Supper. Ito yung sabi nila communion. No. Yung ibang sekta, ano nila. So, paggunita ka nga po, no. Mamaya po ubutin natin ang Lord's Supper. Sabi ang inaalay na buhay ng Panginoon dito ay ang pagkain at inumin para sa gutom at uhaw na kaluluwa. Mabubuhay ang mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo nang dahil sa Kanya at mabubuhay na maguli ang mga sumasampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus. At ito po yung paliwanag in verse 58. Natin na po. Ito yung paliwanag, sabi nga, ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa wilderness, namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sabi nga, yung mana sa ilang o sa wilderness ay humahantong lamang sa pansamantalang pisikal na buhay. Yun po yung mana. Ano ganon? Ngunit ang tinapay
ng buhay na ibinigay kay Kristo ay ang umahantong sa buhay na walang hanggan. Kaliwanag po, kaliwanag pa. Okay, sabi nga, so hanggang sa uli, sa huling verse, sabi nga, muli, niyang binanggit ang tinapay na nagbibigay buhay. Sabi pa dito, ang Panginoong Yesus ay nag-aalok sa atin ng makalangit na tinapay para sa buhay na walang hanggan. Ngunit kailangan nating kainin ito. Ano pa? Ang pananampalataya kay Yesus ay hindi hinahambing sa pagtikim o paghanga, kundi sa pagkain. Ano? Sinabi ng Panginoon na kailangan natin siya sa loob natin. Sa loob natin. At dapat tayo makibahagi sa ginawa niya para sa atin. So mga kapatid, yan po yung hinahalok ng Panginoon dito o yung pinagduduldulan niya, no? Nga sa mga followers niya, itong mga grupo ng Hudyo na to, na yung tinapay hindi po talaga nila maintindihan sapagkat sila'y bulag sa pananampalataya. Ano po? Ika nga, sabi nga, unregenerated po sila. Natural man, sabi pa nga ni Apostol Pablo in the book of Romans. Ano po? So, ayun nga po, no? And of course, in the last verse, sabi niya, and he said these things in the synagogue, all taught in Capernaum. Sabi po, no? Sinabi ni Jesus na ginawa niya dun sa sinagoga. So, the bread of life, sabi pa nga po, no? So, at dyan po, nagtatapos ang ating, pero hindi po pagtapos po to, no? To be continue po yan. Yung sa susunod na mensahero, dahil po, malalaman natin kung ano na nangyari dito sa mga followers ng Panginoon, no? Sa mga pulutong na to, na grupo ng mga Hudyo, ano po. Malalaman po natin in the next, pagtatapos po ng ating isang babahagi ng ating next preacher po, ano po, at Sole with Lord. Kaya po yung muko, pumikit, manalangin. Nakilangan man Diyos, isang papurin ka, nakilangan man Diyos, sa matamis man yung pangalan. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita na ihayag. Panginoon Diyos, ito po yung maging kabusugan na aming spiritual na buhay. This is your bread, nakilangan man Diyos na aming tanggapin. Panginoon Diyos, marami pong salamat, Panginoon Diyos, patuloy niyo po kaming samahan sa aming susunod na gawain po ng iyong iglesia. Panginoon Diyos, nabayan gabayin niyo po kami, dakilang Ama. Salamat po ng marami. Ito po ang aming samad dalangin sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen.